ang mga unang balita sa umaga nito. Negosasyon para mapalaya ang 14 pang hostage sa Prosperidad, Agusan del Sur. Patuloy. Bakbakan sa pagitan ng dalawang pangkalabang paksyon ng MILF sa Mangudadatu, Maguindanao, 8 sibilyan ng patay. Investigasyon sa kung sino ang dapat managot sa salpukan ng motor tanker at fishing boat sa Sangli Point, Cavite nitong Biyernes. Sisimula na ngayong linggo. Nawawalang mangingisda, natagpo ang patay. Kampanya ng Department of Health na layong mabawasan ang nagkakasakit ng tigdas sa bansa. Gugulong na simula ngayong araw. Sawa na huli sa isang residential area sa Quezon City. At Charlie Sheen, nabunga ba sa pagsisimula ng kanyang tour sa Amerika? Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Low pressure area sa silangan ng Visayas naging ganap na bagyo. Damataan ng bagyong Amang sa layong 700 kilometro sa silangan ng Borongan, Eastern Samar. Taglay niya ang lakas ng hangin umaabot sa 55 kilometro kada oras. Kumikilos ito pahilagang silangan sa bilis na 15 kilometro kada oras. Si Amang ang kauna-unahang bagyong pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong 2011. Ayon sa Pag-asa, dahil sa bagyo, magkakaroon ng mga pag-ulan sa Bicol Region at sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Investigasyon sa kung sino ang dapat managot sa salpukan ng tanker at fishing boat sa Sangli Point, Cavite nitong Biyernes. Sisimula na po ng Special Board of Marine Inquiry ngayong linggo. Kahapon natagpuan na ang labi ng ikatlong mangisdang namatay sa trahedya. Narito ang report ni Micaela Papa. Sakay ng Interceptor 300 na dumaong sa Coast Guard Headquarters ang bangkay ni Armando Huap, ang huling nawawalang mangingisda mula sa banggaan ng motor tanker Hagonoy at fishing boat Alea noong Biyernes. Natagpuan si Huap sa may 2 hanggang 3 nautical miles mula sa Sangli Point, malapit sa baybayin ng Cavite City kung saan naganap ang aksidente. Doon mismo sa area doon na binigay sa amin na coordinates ng aming action center, doon lang siya mismo nakapalutang-lutang siya, nakataob siya. Dumating sa Coast Guard si Aling Betsaida, ang misis ng biktima. Asawa ko yan! Pati asawa? Kitang inyong damit niya, asawa ko. Nakilala ni Aling Betsaida ang bangkay dahil sa nunal sa bandang mata at sa suot na pulang jogging pants na siya pa mismo ang bumili. Sabi ko, pahinga. Gusto ko na lang, maayos na lang na paglalagyan siya. Nauna nang natagpuan nitong Biyernes ang bangkay ng 2 pang kasama ni Huap na sina Eric Aperto at Mark Navarro. Ayon sa Philippine Coast Guard, ngayong linggo na sisimulan ang formal na investigasyon ng Special Board of Maritime Inquiry para malaman kung sino ang dapat managot sa trahedya. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting. Negosasyon para mapalaya 14 na natitirang hostage sa Agusan del Sur patuloy pa rin. Masusing minomonitor ng mga otoridad ang lagay ng mga bihag. Para sa karagdagang detalye, may report si Dano Tingkungko. Dano? Tigran, patuloy pa rin gumugulong ang negosasyon ng Crisis Management Committee ng Agusan del Sur at mga hostage taker para tuluyan ang mapalaya na titira pang 14 na bihag na hawak pa nila hanggang sa ngayon. Naging malaking development sa negosasyon ang pansamantalang paglaya ng 2 bihag para kumuha ng pagkain, tubig at gamot pasado alas 3 kahapon. Pero hindi bumalik ang mga ito at tuluyang napunta sa kustodiya ng komite. Hanggang ngayon, hindi pa rin pinahihintulutan ng media na makausap ang 2 lumayang bihag. Pero sa isang press conference, ikinuwento ng Crisis Management Committee na nung unay ayaw sana ng mga hostage taker na palayain sina Diosdede Cabantac at Hipolito Lastimado. Pero nakumbinsi sila ng Crisis Management Committee na huwag nang pabalikin ang 2 matapos kumuha ng pagkain. Nilinaw naman ni Senior Superintendent Nestor Facura, Caraga Regional Office Chief Directorial Staff, na walang nangyaring hostage swap o palitan ng bihag gaya ng mga napaulat. Kinukumbinsi nga raw ng mga negosyador, mga hostage taker na hayaang matapos ang pagdinig sa kaso ni Jobert Perez.
Ang hiniling lang umano ng mga hostage taker ay pagkain, tubig at gamot para sa isang batang hostage na nilalagnat daw. Maayos naman daw ang lagay ng iba pang mga hostage, bagaman masusing binabantayan ng komite ang lagay ng bawat isa hanggang sa mga oras na ito. Igan? Maraming salamat, Dano Tingkungko. Sa ibang balita, pamilya ng itinuturong recruiter ni Ramon Credo, labis ng pag-aalala para sa kanilang kaanak. Kaya naman umapela na sila kay Presi Evangelista na sumuko na kung wala talaga siyang kasalanan. Narito ang report ni Jamie Santos. Hindi ikaw lang ang nahihirapan. Nagsusumamo ang ina ni Presi Evangelista sa anak na lumantad na at makipag-ugnayan sa kanila. Nababalisa na raw siya kung ano ng tunay na kalagayan ng anak na sinasabing nag-recruit sa nahatulang Pilipinong si Ramon Credo. Pebrero pa raw kasi nang huling nakausap si Presi. Kung nasaan ka manarot, ikinakikinig. Harapin mo lang yun yung problema. Nagpagtulungan ka sa amin. Hindi nahihirapan ako, ikinahihirapan kami, nahihirapan din. Yun na lang. Sumipot ka na para kayo makapagsalita rin ang dapat mong sabihin. Hindi raw naman niya kukonsintihin ang anak kung may malimang ginawa. Ang alam ko nga ho dyan, yung nag-ano siya ng buy-and-sell na lupa. Saka yung sa Polinaria. Magi ang nakatatandang kapatid ni Presi, hindi na raw normal ang takbo ng buhay. Tumaas na nga raw ang kanyang presyon sa pag-aalala sa kapatid at sa mga napapanood at ibinibintang kay Presi. Kami hindi rin mapalagay kasi nga wala kaming balita sa iyo. Iniisip ng mga tao dito, itinatago ka ng mga angkan mo. May panawagan din siya sa publiko, gaya ng mga pamilyang namatayan na bago rin daw ng sitwasyon ng takbo ng kanilang buhay. Huwag mo na husgahan dahil hindi pa naman napapatotohanan. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting. Balikan po natin ang ulat tungkol sa hostage taking na nandiyan po nagyayari sa Agusan del Sur. Pakasap po natin si Mayor Alvin Magdamit ng Prosperidad Agusan del Sur. Mayor Magdamit, good morning po. Good morning po. Kamusta na ho itong negosasyon ng ginagawa po dyan sa mga hostage taker, Mayor? Tuloy-tuloy po yung negotiations natin na nag-suspend muna tayo kagabi kasi wala tayong magagawa kagabi. But we will try to resolve that today, hopefully, 8 p.m. tuloy-tuloy natin po. Pero may maganda ho bang ire-resulta? Ang hiling nila magpakawala ng preso na may kasalanan naman. Sir, hindi natin nagagawa yun. Oo nga. Naman natin. Saka, ipagpapakawala po tayo. It's that beyond our control, beyond our authority. Pinagalangan po ng court order bago lalabas yun. Paano ho? Lalabas po yung preso na. Opo. Mayor, paano nagka-armas itong grupo ni Alan Perez? Sir, kahit saan lugar po, kasi hindi ko rin po masabi, sir, kung paano nagkaka-armas kasi kahit naman po saan lugar, gusto mo magkaka-armas, talagang magkaka-armas. So, loose firearms yan? Ayun nga po, sir. Oo. Pati si They Jobert... are unaccounted firearms po. Pati si Jobert Perez, di ba, ganyan din yung kaso niya nung kaya nakulong siya ng hostage din? Yes po, sir. Yes, that was on 2009 po. Okay. So, yung mga hiling na pagkain, gamot, yan, binibigay po yun, Mayor? Yes po. Ako po, nagpapadala po kami ng pagkain sa gamot kasi yun po hinihingi po ng mga hostages. Ang sa amin na po, kasi mahirap po magpapadala kasi marami pong condition po, sir. Oo nga, oo. Okay. Meron naman tayo dyan na negosyador na eksperto po, Mayor? Meron po tayo, sir. Okay. Ito ho bang grupo ni Alan Perez? May mga record na ho ba ito? Anong masasabi ng mga leader nitong tribong Lumad? Ano po? May record na ho ba sila dati, Mayor? Si Alan Perez? Meron na po. Meron na? Po yung involved ng hostage taken po. Ganon? Po. Ba't hindi rin ho nahulit, nakulong din po? Ano po, sir? Ba't hindi sila nahuli? Para naiwasan... Sinasabi niyo, sir, yung kung sinasabi niyo, si Pimpin